Ito'y may kinalaman sa sulat sa atin ng ating isang masugid na taga-subaybay. Itago natin siya sa pangalang Petra. Sabi niya, "Good day po, attorney. May tanong po ako. Bisexual po kami ng partner ko. Wala pong anak yung partner kong lalaki. Walang magulang, merong kapatid. Di niya po nalagay yung asset niya sa kanyang will. Dahil wala pong legality ang same-sex marriage dito sa Pinas. So tanong ko lang po, may karapatan ba ako sa naiwan ng partner ko?" Alam mo, magandang katanungan ito, no? Tama kayo, ang same-sex marriage ay hindi pa po kinikilala sa ating jurisdiction dito sa Pilipinas, no? Of course, sa ibang bansa, no? Katulad sa Estados Unidos, sa Canada, at sa ibang countries sa Europe, no? Ay kinikilala na ito, no? So, unfortunately, dahil dito sa ating jurisdiction ay hindi naman ito kinikilala, ang applicable laws dito ay yung tinatawag nating law on co-ownership. So sa law on co-ownership, ay kung ano man naipundar ninyo, ay 50-50 kayo. So, yun ang magiging basihan, no, sa partihan ng inyong mga napundar na property. Ngayon, nabanggit mo na mukhang mayroong last will and testament yung naging partner mo, pero hindi ka naisali dahil hindi legal ang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Now, siguro kung nagkaroon lang ng legal consultation or advice yung inyong partner, kung siya'y may last will and testament, pwede naman niyang gawin kahit hindi niya compulsory heirs o hindi niya kaano-ano. Katulad niyan, meron siyang kapatid, wala nang magulang. So, dahil meron siyang kapatid, okay, at may last will and testament siya, no? Ang kapatid, take note, ay hindi naman yan maituring na compulsory heirs. Kaya kung tutusin, kung may last will and testament niya, malaya siya na maibigay niya kung kahit kanino yung kanyang property na naiwan at kahit sa iyo. Pwede niyang hindi bigyan yung kanyang kapatid dahil hindi naman compulsory heir yung kanyang kapatid. So in this particular case, kung may will siya, ay maaring iniwan niya yung mga ari-arian niya sa kanyang kapatid. At sabi nga, ay walang iniwan sa iyo dahil ang sa pagka-impression hindi naman legal yung same-sex marriage dito sa Pilipinas. Okay? Pero sana, kung nailagay yung pangalan mo, kung ikaw ay naging beneficiary or voluntary heir ng kanyang will, maaring mapunta sa iyo yung kanyang assets niya, no? At kung may mapunta man sa mga kapatid, o may kapatid siya, depende again sa tenor ng sa kanyang last will and testament, no? Ay yung pre-portion nito ay maaring may pagkaloob niya sa iyo o sa stranger, at yung kalahati ay maaring mapupunta doon sa kanyang kapatid as yung kanyang kanyang collateral relatives, no? Doon kasi wala naman siyang anak, wala siyang magulang. Okay? So, yun ang magiging guide mo. Law on co-ownership sa mga napundar ninyong mga gamit. No? 50-50 kayo. Okay? Now, i-check ninyo rin sa last will and testament. Malay ninyo, baka doon sa last will and testament ay nailagay niya kayo bilang kanyang voluntary or beneficiary, voluntary heirs or beneficiary doon sa kanyang last will and testament. No? So, dahil may kapatid siya, dahil hindi naman siya compulsory heirs, no? Kung tutuusin,
walang obligasyon, no? By operation of law, hindi maaring dahil may testament ito, hindi maaring hindi magmamana yung kanyang kapatid, no? Pero kung wala siyang last will and testament, ibang usapan na yan. Pag walang last will and testament yung namatay, wala siyang magulang, walang asawa, walang anak, okay? Ang kanyang mga kapatid ay may tuturing na mga surviving heirs. So yun ang magmamana ng kanyang mga ari-arian. At maaring hindi ka mapasama dahil may last will and wala naman itong last will and testament. But in this particular case, nabanggit mo na may last will and testament. Pero hindi ka nakasama dahil hindi naman daw hindi recognized o hindi legal ang same-sex marriage dito sa Pilipinas. How I wish sana medyo nilinaw mo yung kwento kasi yung narrative mo medyo nakakalito, ano ha? But bagapaman by induction i-apply natin yung basic law, no? Okay? May last will and testament, okay? Kung sino yung nakalagay doon ay yun ang magiging tagapagmana ng inyong partner. Kung wala siyang last will and testament, walang asawa, walang anak, ang tagapagmana niya, of course, ay yung surviving relatives niya na pinakamalapit sa kanya, no? Which is yung kapatid niya. Yun ang magiging tagapagmana niya by operation of law. Ako po'y humihingi ng paumanhin sa mga hindi po natin nasasagot na mga katanungan dahil mahigit po 2,000 mga katanungan ang ating pong natatanggap araw-araw at ito po ay nag-i-increase pa. At it is physically impossible po na masagot po ang lahat ng mga ito. Bagkus, we are trying our very best na masagot po ang mga katanungan. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.